Dear Ellen is being brought to us by Dementia Up Close and Personal, American Geriatric Care Management Incorporated, AG Global Senior Care Management, and also being brought to us by My Own Eva. Magandang hapon po. Hapon ba o umaga sa inyo? Good afternoon from Los Angeles at good morning po dyan sa Pilipinas at dun sa mga taong ating nakakausap or sa buong mundo. Marami po tayong mga followers kung saan-saan. Mismo may South Africa pa. So nakakatuwa naman po. And thank you. Instead na bigyan ko po kayo ng canned parang podcast. Ito po, live na lang po tayo para sa naririnig nyo ko. And thank you po sa mga taong laging bumabati sa Facebook and yung mga followers po natin. Minsan po talagang umuupo akong I spent hours reading and replying. Itong bandang huli, medyo hindi ako nakaka-reply pero usually nakikita nyo naman po, nagre-reply po tayo. So today po, we're going to answer some questions na if-forward po at binadala sa akin. So I think makaka-relate po kayo dito. Kaya lang sandali, bubuksan ko lang sandali ang Facebook para makita ko kung sino itong mga kasama natin ngayon dito. Paano ko ba makikita to? Minsan medyo may pagka-techie, hindi ako techie para nasa live. Naku, paano ba ako magla-live? Yan, titignan ko lang ha kung sino-sino yung mga nandito. Kayo sandali. Naririnig ko yung sarili ko. Sino-sino po yung mga nandito? Ana Maria Santos, good morning! Good morning! And then, we have also, hindi ko ma-scroll. Paano ba ito? Ana Marie, Olive, and then Renz, thank you for being here. Marami po tayong, hindi ko mabasa yung iba. Jilsen, Medina, yan. Meron pa tayong mga nagko-comment, hindi ko mabuksan lahat. And G, Dogpool from Bulacan. Hello sa inyo po dyan. Pakihug po. Lagi ko sinasabi, please hug your loved ones for me. At yung mga ano po natin, kasambahay, may mga kasambahay po na may message. Kapag po kayo nagpapadala ng ganyan, sumasagot po ako, natutuwa po ako, nakakalakas ng loob. Kahit na, alam nyo na, puro problema pinag-uusapan natin, sabi nila malungkot, tinatakot ko daw yung mga tao. Hindi po ako nananakot. What I want to say is the truth and for us to be able to be prepared kung dumating man po ito. So itong pag-uusap natin, it's more of pagkwentuhan at malaman nyo na lalo na sa mga caregivers, hindi po kayo nag-iisa. Yung mga tipong feeling nila taklob na yung lupa sa kanila. They're carrying the whole world. Kasi nga naman, pag caregiver ka, wala ka nang ginawa, hindi alagaan ng magulang mo, alagaan yung alaga mo, pero dakila yung mga puso nyo kasi hindi basta-basta isang taong makakagawa ng ganyang pag-aalaga sa isang tao. And thank you for those who expressed interest in attending the workshops. Ginagawa pa po namin kasi hindi naman po ako sanay na nagpapabayad sa mga workshops. Usually po, kinakailangan natin ng sponsors. Kaya nga po, hey sponsors, hey advocates, kung makakatulong po kayo, we're actually reaching out to some corporate donors at mga patrons so that may tuloy po natin itong dementia up close and personal at marating ko po kayo. So, mabibigla na lang po kayo. One of these days na yan po ako sa Pilipinas and I would love to meet you all. So, magsimula po tayo sa may sulat po sa akin si Jillian from Marikina. Okay, sabi ni Jillian, Dear Ellen, hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan, wala naman akong ginagawa. Bigla na lang nagagalit ang nanay ko. Di ko na alam kung anong gagawin ko. Pero gusto kong unawain siya kasi alam ko, narinig ko sa'yo na meron siyang demensya at sakit niya sa utak. Ano ba dapat ang gawin ko?
bakit biglang nagagalit si mama? Hindi ko na alam ang gagawin ko. From Jillian of Marikina. Jillian, hindi ka nag-iisa dyan sa yung nararamdaman kasi minsan nagulat ka, wala ka namang ginagawa. Or minsan nanonood ka lang ng TV, bigla na lang nagwala. Particularly kung nagsa-sound downing. So, ito yung mga pwede kong ibigay na mga tips sa'yo, no? Yang mahirap kasi yung when suddenly mama is shouting and then nagpapanik siya, kung ano-anong sinasabi, galit, you know. So, kung wala kang idea, medyo nandito. Ito, don't worry ha. Hindi ka naman kasi mali dito. Ito yung mga posibleng paliwanag bakit nagkakaganyan si nanay. Let's break it down. You know? Sabi mo, eto gusto kong ibigay sa inyo ang ano nito, no? Teka ha, nasaan ba tayo? Okay, you know, yung sinasabi natin, let's break down yung reasons. No, sa loob ng brain natin, sa loob ng brain natin, there's a certain part, ang tawag doon yung amygdala. Think about it, yung amygdala, na parang ano mo yun, emergency alarm mo yun, yung system mo, ang trabaho niyan is actually to protect us. Yan yung parang nagsasabi ng, oops, may problema, nag-a-alarm siya. So kung titignan mo, ang feeling nila, minsan nagagalit sila, pag may danger, biglang, anto, lalaban ba ako? Matatakot ba ako? Siyang nagsasabi sa iyo niyan. However, sa part ng brain pa natin, meron pa inside yung brain natin, there's what you call a part na, there's also what you call yung part ng, na meron yung, nagre-regulate, yung brake. Ang tawag doon ay prefrontal cortex. Yan yung nagsasabi ng hindi ka in danger. Hindi ka yung amygdala mo sasabihin niya na hindi ka in danger. Okay lang yan, huwag kang lumaban, kalma ka lang. Ang problema kapag may dementia, wala na yung prefrontal cortex, wala na yung brake. So ngayon pag may narinig sila, right away nagre-react sila. So yung laging nag-go off yung yung alarm mo. Walang nagsasabi sa kanyang, hey, okay lang. Meron lang pala bumagsak na ganito o nagulat siya. May mga bagay na gano'n na hindi na kayang i-control ng ating brain. So, ang natin dyan is, ang pwede mong gawin dyan, merong kung biglang sumisigaw or, nagagalit or natatakot, kasi wala naman totoong danger, di ba? So, hindi personal yung galit niya sa'yo. Hindi yon. They're just scared and their brain is just confused or overwhelmed. So, anong best response mo dyan? Don't fight back. Don't fight back lang. Ano ba yan? Nagagalit sila, magagalit ka rin, no? So, ang mangyayari niyan, look at them straight in the eye and sabihin mo lang, safe po kayo, wala pong problema, ngumiti ka lang. Just look at them in the eye and say, okay lang po, ligtas po kayo. And then try to calm them down and exactly what they need to hear, that they are safe so that the brain would calm down again. Second, i-check mo, ano nga ba yung trigger? Saan ang galing? Nagulat siguro siya dahil unang-una, ang tanong, ano yung pangalan to, ay yung mga triggers na dahilan kung bakit sila ay nagagalit. So, ito yung mga posibleng dahilan kung bakit sila nagagalit. Or ano yung bakit nagtitrigger si amygdala. So lakas ng TV. Minsan nanonood ka lang ng ganyan. Sa kanila, ano yon, ang lakas na. Kaya dapat medyo tumitingin ka. Naiirita ba sila kapag masyadong malakas? O naman pag naman, o kaya yung pinapanood nila ay barilan, merong tulad ko, I don't want war movies. Or baka naman again, teacher yan nung artas, pinakapakita mo, minamasakar yung mga bata. Or anything na ayaw niyang mapanood. So yon. O baka may mga maiingay, nag-aaway na kapitbahay or nagkukwentuhan lang, naiingayan sila. And then mga kunwari, yung sabay-sabay na maraming tao nagsasalita.
nakakairita yun. You know, parang ikaw gusto matulog pagkatapos may maingay, di ba? And then, ang tawag kasi dyan kasi parang sensory overload. Kapag masyadong naririnig, masyadong narilito sila. So, alam mo yon, natatakot yung utak natin. Natitrigger yung amygdala. So, o kaya naman gutom. Baka nagagalit bigla. Hindi mo baka naman gutom. O baka nakalimutan na naman yung kumain. O nakumain na siya. So, minsan, pag nakita mo nakakalimutan niya lagi, bibigyan mo siya, minsan sinasabi nila, kakain na naman ako. Huwag mong pakainin ng marami, pa konti-konti kasi makakalimutan nila. Minsan kaya nagagalit kasi gutom. O kaya, minsan naman is pagod. Pagod sila. Napapagod, gusto nang humiga, ikaw may ginagawa ka pa, may ganyan ka pa. Kaya minsan nagwawala. Parang sinasabi mo lang na, sinasabi niya, hey, hindi niya kasi masabi kung ano yung gusto niya. Dahil nga yung brain, baka yung function ng brain, ang gusto niyang sabihin nauuhaw ako. Ang sasabihin niya, tatayo ako. Hindi na parehas kasi yung part ng brain na nagpo-process ng memory at nagpo-process ng bodily function ng pagsasalita, hindi na gumagana. So ngayon, minsan, kapag may gusto siya, nagugutom siya, hindi mo alam, kung mangyayari niyan, magagalit na lang. Hindi niya masabi sa'yo, kaya ako nagagalit, gutom ako. She can't say that. So, affected na kasi yung the way they express themselves. So, baka gutom. O kaya naman, may stranger, hindi niya kilala. Mukhang may pumasok na tao na hindi niya gusto. Alam mo yon, hindi niya kakilala yan. Stranger. Stranger. Kaya medyo pagwawalaan niya yan. Yung mga, meron tayong sinasabi yung, baka masakit ang katawan. Alam niyo naman, yung arthritis, minsan, either meron masakit ang ipin, hindi niya masabi. If there is something na masakit ang ulo, no? Na parang umaakto sila out of pain. Yung galit nila is actually a manifestation ng gusto kong sabihin masakit. May masakit ako, I'm not comfortable. So that's one of the reasons why bigla na lang nagagalit, bigla na lang naiirita. And then we have also yung emotional memories, yung trauma. Kunwari, minsan nga, yung may naamoy sila o may narinig na may naamoy silang pabango na nagre-remind doon sa kagalit nila yun ng pabango. Bigla na pagwawala, natitrigger kung bibintangan o nagbabago ang mood. O kaya naman biglang may narinig siya, mabiyad ko kwentuhan kayo tapos ma-associate niya doon sa long-term memory na ayaw niya. Or yun namang mga old emotional memory, mga kanta. Alam niyo yun, minsan mga may, pag narinig niya si Platters, naalala niya nung nag-away sila ng tatay mo. Mga things like that, emotional memory. So sometimes kapag, bakit po, alam mo yon, mukhang mainit ang ulo natin po, ano nga ba yon? Minsan, subukan mong ipakwento. Kung hindi niya makwento, it's up to you now, ikaw maging James Bond. Isipin mo, ano nga ba kaya ano kaya ito? Ano ba sila nagagay? Or again, I always mention sometimes that ikaw ang lumagay sa kalagayan nila. Kilala mo ang nanay mo, kilala mo yung alaga mo. So, yung alaga mo yung alaga mo alam mo kung saan natitrigger. Or minsan parang mag-James Bond ka, saan kayo nanggagaling ito? Siguro naman pag matagal mo nang kasama yung isang tao, yan, dun mo malalaman mo ano yung mga triggers. Okay? So, dito natin So, ano yung mga key tip dyan, Observe mo yung pattern. Tapos tanong mo na lang, ano ang nangyayari talaga para ba't siya nagalit, And then, doon, tignan mo kung madalas na yun yung madalas, mental notes, ito pala pinag-uusapan, ito nangyayari, trigger ito para magalit siya. So, we have to have mental notes or we know ano yung kinagagalit, ayaw ng maingay. At saka isa pa yung sundowning. I mean, sundowning, we'll have a separate topic for that, but sundowning, ito yung pag dumidilim na, naiiba na, pag nakikita dumidilim na. May suggestion ako dyan sa inyo, pag yung tita ko ganyan nagagalit siya, marami daw tao sa labas ng magtingin niya, sabi niya, may mga nagrarally sa labas ng bahay natin. Sabi ko talaga po, ayan sila, gusto nilang pumasok lahat dito. Gusto nila nga, huwag mong papasukin. Sabihin ko na lang, sige po.
Tuwing hapon yan. So, ang gagawin ko lang is para sa ganon, malibang siya. Para malibang siya, ang gagawin ko, ibubukas ko lahat yung ilaw. Kasi pag madilim na, ewan ko, hindi nila ma-explain yan ng science, but pag madilim na, nandyan na yung mga shadows or sometimes yung mood changes. So, gagawin yung suggestion ko pag ibukas yung maaga yung ilaw. Pangalawa, gawin nyo silang busy nung panahon na yun para hindi nila mapansin na dumidilim na. Yung mga tipong technique ba? And then, makipagkwentuhan kayo ng something na masaya. Para sa ganon, naiiba na dadivert ang attention niya. Okay? So, ang yung trigger. So number one, what happens inside the brain? Number two, ano yung trigger? Number three, minsan, paano ka magsalita pag galit si nanay? You know? Minsan, ano yung magandang approach? Kasi ang nangyayari minsan, isang dahilan kung bakit sila naiinis, hindi mo alam paano sila kausapin. Kung makautos ka, huwagas. Diba? Kumain ka, nanay, huwag kang maingay. Ay, ano nga yan? Parang tinatrato mong bata. May iinis sila ng ganon. So, again, I think I mentioned into my workshops, when you talk to them, huwag mo sabihin na kumain ka na. Kumain na tayo. O kaya, manood tayo ng TV. Lumakad tayo. Huwag sabihin, o sige, lumakad tayo, bis ka na. Kasi, itong mga taong to, kahit na medyo may problema na sila sa kanilang pag-iisip, sa recall nila, yung pagkatao nila nandyan pa. Isipin mo, alam nila na sila ay ganito, na sila ay tatay, or sila ay, alam nila tao sila. Tapos, sino to ngayong, kung hindi na kita maalala bilang anak ko o caregiver kita, sasabihin mo sa akin kung ano dapat kong gawin? Huwag pautos. Lagi na lang gawin ninyo together. Para sa ganun, hindi galit. Kasi kung ikaw ay inuutusan araw-araw, tapos binabara ka araw-araw, araw-araw ka rin galit. Ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan nila. And then you would hear, you would know, you would feel, you would know how it feels na kung ikaw ba sabihan ka kung sabihin na maligo ka na, ang baho-baho mo na. Hindi, naamoy na kita. Sa tingin mo gusto mong maligo. Either mahiya ka, hindi ka na lang sumagot pero di mo gagawin, or it's either sabihin mo na walang yakap at mo ko sinasabihin ko ang dapat kong gawin. Kung ano po sabihin mo na lang, liko na tayo. Ako naiinitan na ako eh. Ikaw ma, naliinitan ka na rin. O maligo na tayo. The way you talk, huwag pautos. Huwag pautos. Dahil itong mga taong to, mawalan ng memory, pero yung dignidad nila, yung feeling nila para sa sarili nila, andun pa rin. May puso pa rin sila, yung emotional imprint. As I always say, they will forget what you did, but they will never forget how you made them feel. Yun. So, ano ang mga dapat nating gamiting salita? Okay lang po, o okay lang po, wala pong problema. O andito lang po ako, ganon, andito lang po ako. Ayusin natin to, sabay tayo. It's always tayo, hindi ikaw. Okay? And avoid nga correcting them or arguing with them. You will never win with somebody with dementia. Hindi ka mananalo. Huwag mong sabihin, wala namang ganyan eh. Ilang ulit mo nang sinabi sa akin yan eh. Tapos, mas mabuting sabihin mo na lang na, naintindihan ko. Kahit hindi totoo yun. Talaga po, oo. Mula sinasabi niya na, yung kapitbahay natin, ganyan yan eh. Ganyan yan eh, ganyan yan. Minsan sasabihin mo, Lola or Ma, napaka-chismosa mo naman, hindi naman ganyan si ate. O yung kapitbahay, sobra ka naman. Pag kinontra mo ng ganyan, sasabihin niya, hindi ko to kakampi. Ang gawin mo na lang, sabihin mo, talaga? Really? Ipakwento mo sa kanya, tapos tumingin ka, okay. Talaga, so, if nasasabi niyang ganon, umuo ka na lang. Bakit namatay ka ba? Kung sakali. Kasi that's how her feeling brain is, processing what she is actually hearing. Minsan kasi hindi na rin tama wala na sa alignment ang kanilang reasoning. Okay? Tapos, minsan, sangayunan mo na nga lang. Sangayunan mo, tapos wag mong kokontrahin at ipakwento mo lalo. Makinig ka na lang. Tapos, it's actually
i-match mo yung emotion nila, not yung behavior nila. Kasi minsan, kung takot siya, kung natatakot siya, di maging comforting ka. Tapos kung galit siya, maging grounded ka na, o lang. Hindi kaya pag sumigaw siya, sumigaw ka rin. Okay po. Okay. Yan. Pag nagagalit on, okay po. Pero minsan, meron akong kaibigan na ganyan na laging nag-aaway ng nanay niya. Sabi ko, pag ganyan, yung mga nanay, kunwari, basta importante, naalala pa niya na ikaw yung kanyang anak. Kasi kung hindi naman, sometimes, pag galit ang mothers, nasabihan ka or kilala ka niya, sabihin mo nilang, I love you. I love you, ma. I love you. Ganun. Or you make, yung magpakwela ka na lang, I love you, o yakapin mo na lang. Kasi kung makikipag-away ka, hindi ka mananalo. Tapos, lagi mo sasabihin na pag kunwari natatakot sila, o hindi kita iiwan, nandito lang ako. Ito yung mga linyang nakakapag, pagpababa ng takot. And then, laging tayo, yeah, I mentioned that. And pag sakaling kausap mo, wag mong titingnan pababa. Always eye level. Kung nakaupo siya, umupo ka rin, parehas, pantay ang mata. Kasi kapag nakatingin kang ganyan, I love you, mad, ano ibig sabihin nun, di ba, napaka-awkward. When they're sitting down or in bed, bumaba ka. Bumaba ka, parehas eye level lagi. Dahil if in case your eye level is higher than theirs, that is actually a position that I am the authority. And sometimes you get the pushback. Pag gano'n. Eto pa, meron ako isang nakausap ko sa Facebook, sabi ng tatay ko, hindi daw ako niya ako anak-anak daw ako ng nanay ko sa ibang lalaki. Lagi niya sinasabi, mo ko kausapin, hindi kita anak. Ganyan. Yung ganong mga salita, huwag mong personalin. O kaya, ikaw ang pinakawalang yan, ganito, huwag mong personalin. Hindi sila na yun eh. That's not your dad anymore. Iba ang utak nila. May ano yan, sometimes, hindi, that's not what they meant. It is because nga may problema, may tinamaan na sa processing ng brain or anong function. Pag minsan gusto niya sabihin saging, sabi niya mansanas. Things like that. So, wag mong pe-personalin. And even case you're a caregiver, pag galit na galit sila, hindi na yun yung tao. So, just take it as it is. Meron siyang dementia. Kaya, Jillian, kapag nagagalit sa'yo na mong personalin, may mga reasons why. Alam mo yon, pero just gawin mo na lang na parang James Bond, saan nanggagaling ito? Para maintindihan natin sila. So, ito pa, yung mga bonus natin, Jillian, ito yung right language and approach to care. Ito mga pwede kong ibigay sa iyo, no? Redirect with empathy. Kunwari, talaga nagwawala, subukan mo, Nay, nga pala kain tayo. Or something like, again, redirect with empathy, na intindihan mo yung nararamdaman nila. Okay, dali mo again, that notebook, na yung sinasabi ko ng mga pictures na masaya, pakita mo. Pakita mo sa kanya, ay, yung ganda pa itong apo nyo. Ito pala yung ito. Okay, yung mga pictures niya nung araw na ang ganda-ganda niya, or play the music na gusto niya, i-redirect mo, no? With empathy. Tapos kapag, kunwari, ayaw niyang kumain, nung nalilito siya, subukan mo na lang na mag-focus dun sa problem kung bakit siya nagagalit. Okay? Gusto mo, anong paborito mong, anong gusto mo anong pinaka-paborito mong artista nung araw? I-redirect mo. O tingnan mo, ang gaganda ng mga bulaklak natin na tinanim natin yan, Try to redirect in something positive. Minsan naman, yung, how do you call this? Tawagin mo sila sa pangalan nila. Sa mga nag-aalaga, don't call them sweetie, honey, mommy, kung hindi mo naman talaga hindi mo naman talaga sila magulang. Or tawagin mo sila sa pangalan nila. Like tita Nati, tita ganito, ganon. O pangalan nila. Wag kang nagtatawag ng mga kung ano-anong pet name. Ayaw nila nun. Okay? Igawin mo yung yung mga paborito nilang kanta. I think I mentioned that to you. Tsaka pero minsan din, you have to also respect their silence. Kapag ayaw magsalita, tumahimik, huwag mo nang kulitin.
O kaya, kapag naman, ginawa mo na lahat at galit na galit pa rin, we have a may sinasabi ko, baka ikaw yung problema, umalis ka muna sandali. Medyo lumayo ka, dumistansya ka muna. Huwag mong salubong. Huwag mong salubungin, umalis ka, tapos babalik ka na lang. Okay? Okay. And let them feel that they are in control. Lagi mo sinasabi, kayo po bahala. Kayo po bahala. Kayo amo dito eh. Kayo amo dito eh. You can do anything you like as long as not going to kill you. Sa mga may alaga dyan na caregiver. Oh, it's okay. It's okay, Mary Ann. You can do anything. You are the boss. You can do anything you like as long as not going to kill you. Syempre, pag lumaya siya, nag-wonder siya or what, that is going to kill her. So, you will be there to stop her. But, kung mga gusto nilang gawin, kaya pa naman nilang gawin, hindi, kasi minsan iniisip natin, we're just, para sa, parang napapagod ka kasi kaya hindi mo gagawin. Hindi mo gagawin. So, ang gagawin mo na lang, para lang, ito na lang gawin ko kasi napapagod ako. Pero minsan may gusto silang gawin, sundan mo na lang. Kung gusto magluto, pabayaan mo. Kung gusto maglaba, pabayaan mo. Kung may mga gusto pa nilang gawin, let them do it. So that they can feel an essence na sila ay meron pa rin silbi. Question from SJDM Bulacan, Joe Ize. Kahapon sa E-ward kami, 9 years old lola ko, na bad trip siya kasi pinauwi siya agad kasi hindi pa daw nakakapagkwentuhan sa mga kasama niya, nilagay na siya sa decontamination isolation site para mas ligtas siya. At iba pang ipang sagot, hiniwalay siya sa ibang patient. Well, Joe, kakatuwa naman lola mo, nasa hospital, gusto mong makipagkwentuhan. Siguro maganda ang personality niya. Pero gets ko rin kung bakit siya na bad trip. Imagine mo nga naman, 19 na siya, tapos excited makipagtsikahan. Tapos, alam mo yun, biglang isasantabi siya, i-isolate siya. Para sa kanya, ano to? Wala naman akong kape dito at kakwento. Parang ganun ang dating nun, ano? Pero, you did the right thing na sa age ni Lola, priority talaga yung safety niya. Paghiwalay siya sa ibang pasyente, ang pag-iwas saka yung hindi yung paghiwalay, ibig sabihin yung protection ng inuna natin. At kahit na inisip niya na pinauwi siya agad. Minsan gusto makakwentuhan ng lola mo. Magkakwentuhan kami. Set natin one time, i-video call mo ha. Kasi gusto ko yung matatandang nagkukwento. Alam niyo sa kwento nila, makakarinig kayo minsan ng wisdom. Alam niyo yung wisdom? You don't get wisdom when you're young. Wisdom is experience and practicality. Paano ka magkaka-experience kung bata ka pa? That's why yung mga kwento nila, marami kang mapupulot. Hindi lang basta kwentong kutsero lang yan. Ibinuhay nila yan. So minsan, pakinig ka kasi may mapupulot ka sa mga kwento ng matatanda. Ako gusto ko ng mga kwento nila kasi pinagdaanan nila yon. Hindi lang basta-basta kwento yan. So, eto kay Yvette De Leon. Parating nahihilo ang sinasabi po sa kanya na pag nag-aabiso kaming maliligo na siya. Pero masaya naman siya pag prior sa bath time. Very common yan sa dementia pag nahihilo, pag bath time. Dahilan yun eh. Kasi ayaw maligo. Hindi dahil sa nahihilo siya. Sinasabi lang, ayaw niyang gawin ka kaya sinasabi niyang nahihilo siya. Kung sakasakaling naghihilo naman siya, baka nga kasi, hindi natin alam kung mabuhay ba siya. So make sure, kung dadalhin niyo siya doon, unang-una, hindi malamig yung tubig. Kinakailangan mo, kung meron konting magpainit, huwag yung tipong bigla. Minsan, babasain muna yung paa, doon muna hanggang sa pataas. Hindi yung tipong, ang problema kasi minsan, papaligo tayo, gagawin natin, wag, simulan mo sa paa, paakyat. Kasi iba na yung katawan nila eh. And I think, o kaya sponge bath, ganon. Or minsan, alam mo, sumama ka na rin, magpapakabasa ka na rin lang naman. Basain mo yung mga paan yung dalawa, ganon. Try doing it with her.
Tapos, yun nga, mawala muna yung trauma niya or takot niya sa paliligo. Yung paghihilo, I think, ano niya yun, it's one way to, para huwag mong paliguan. Ngayon, ang goal natin dito kasi is yung comfort niya eh. Hindi yung control. Kaya dahan-dahan lang po. So, minsan, pag nahihilo, naguguluhan, naguguluhan siya or something like, ano yan, ano ka muna dahan-dahan at the same time, tignan mo, okay, meron ka para sila mga bata, bigyan mo ng reward. Pero karamihan ng dahilan kung bakit ayaw nilang maligo is because minsan yung sensitivity overload yun eh. Magkakaroon, sensory overload. Baka naman nasasaktan pag iniis-is natin. Minsan gawin mo kaya, ibigay mo yung tabo sa kanya is magsama kayo, dalawa kayo nagtatabo. Do it together. Huwag lang yung tipong pinapaligo ang parang bata na, oy, taas mo tong ganito, ganyan. O kaya habang naliligo kayo, nagkukwentuhan kayo na nakakatawa para nalilibang siya. Yun. Nga. Tsaka sobrang pagod ang utak niya siguro. Okay. I-warm natin muna yung banyo. At paano pa mga tanong? From Maria Luisa Ong Peng. Hi, grateful for what you do. Thank you, Maria. If medyo last stage na po and she gets very weak and she fails to do the easiest task while walking and chewing, how do we cope with it? Well, hindi dahil sa tamad na sila, kasi nga siguro unti-unting nagsha-shutdown na yung body, hindi na nila masabi. Siguro, minsan kasi sabi ko nga ang dementia, last stage niyan, kasi ito yung CPU, ito yung Central Processing Unit ng ating katawan. Ito lahat ang nagdidikta kung anong gagawin ng ating mga organs and pati yung bodily functions. Ngayon, dahil since pagod na yung utak, medyo may sakit na, naghihina na, hindi niya na masabi na ngumuya. Imbis na ngumuya siya, hindi niya na kayang gawin kasi nga wala na yung brain function that controls that. Or minsan, hindi na rin sila makalakad. So, pag ganun na, comfort na lang ang goal natin. Huwag na nating pilitin. Huwag na nating pilitin. Kasi kung alagaan siya, yung damayan, make sure na hindi siya in pain. Tsaka lagi nating iparamdam na ligtas siya. Yung bang tipong hawak ng kamay, o kaya yung music, huwag na nating obligahin. Kung sinabi lang hindi na nila kaya, well, unless it's triggered by depression. Kasi minsan naman, isang dahilan kung ba't ayaw nang gumawa, it's because they're depressed. They're depressed. Karamihan ng depression, karamihan ng pinanggagalingan ng depression is they have given up on life. Kasi nga, tatanungin natin yung sarili natin, tama ba yung pag-aalagang ginagawa natin? Or are we treating them the way it's supposed to be? Pero ngayon ito sinasabi ko na dito naman sa tanong mo, pwede kang humingi kung gusto mo talagang, humingi kang tulong sa doktor. Ano ba, baka palliative na siya? Or lagi mo lang sabihin na safe ka, tapos yung tanungin mo ang doktor ko ano pa magagawa. Kasi bilang kung kayo sa pamilya, meron kayong mahal sa buhay na may dementia, dapat pag-usapan nyo ito. Ano ba talaga? Ilalaban pa. Yung iba kasi naman, ilalaban pa talaga. Hindi na kaya. Ang problema sa Pilipinas, walang hospice. May palliative care, pero it's so expensive. So, let's go. May comfort measures. Siguro i-discuss ko yan next time. Yung paano gagawin natin. But, pag hindi na kaya, pag sinabi niyang ayaw niya na, may dahilan yun. O baka tignan nyo rin dahilan kung ba't ayaw, may masakit ba, baka anong dapat natin gawin, mabigyan ng pain meds, or minsan, tignan mo kung undergoing depression, or talagang nag-a-advance na yung stage ng dementia. Pagdating ng araw, kapag ito wala na, hindi niya na kayang utusan yung body. So, hindi niya kayang umuya, hindi niya kayang lumakad. Huli nga last part ng dementia, makakalimutan ng brain sabihin sa lungs, huminga siya. O sabihin sa throat mo or tongue mo na lumunok. Yun. So, kung unti-unting nagsha-shutdown.
Yun ang sagot ko sa iyo, my dear. That's from, dami ah. Dami to. Ano ba yung Okay. Unahin ko yung unang-una. Nasa taas. Okay, questions from, ayan, kay Maria. Thank you, Maria, for being, participating in the question and answer. And then si Joe, okay. And then si Yvette, nasagot ko na yung paliligo. Si Daryl from Lipa, Daryl. May episode po sometime ang mother ko na ayaw i-open ang mouth niya with giggle. The reason na nalilipasan siya ng meal, kaya po, as much as possible, pag nasa wisyo siya, pinapakain namin. Kahit hindi pa time. Plus, lagi siyang antukin. Well, tama yung ginagawa niyo, no, Daryl, no? Napakain si mama pag nasa wisyo siya. Tama yon. Kahit na it's not mealtime kasi you're taking the opportunity to really feed her. Na kapag may dementia, yung mga ayaw magbukas ng bibig. Yung iba nga ayaw magbukas ng mata. Meron akong pasyenteng ganun. Ayaw niya magbukas ng mata. So, na parang gigigil. Baka merong baka minsan you have to ask the doctor saan nanggagaling yon. O kaya yung nagla-lockjaw siya. Kasi minsan, alam mo gigil di ba? Yung lock ng jaw. Or try checking saan nanggagaling yun. Saan nanggagaling yung gigil niya? Galit ba? If you say gigil, or meron siyang discomfort pag kumakain, kaya ayaw kumain. Mahirapan siyang lumunok. Masakit ba ipin? Things like that. Tingnan mo, James Bond mo, saan nanggagaling ito? Bakit nangyayari yon? Yun namang ang token niya, baka sobrang pagod niya. And karamihan naman talagang, parang, alam mo, parang ang pag tumatanda ka, bumabalik ka sa pagkabata, tulog ka na lang ng tulog. Sarap-sarap kayo matulog. Sabi ng nanay ko nung araw, Ellen, di ba pinapatulog tayong tanghali pagbata? Yung nasa kultura natin yun, we got that from the Spaniards. Na pagtaas natin kumain tanghali, wala namang pasok. Tulog ka, di ba? Pinapatulog tayo. Sabi sa amin nung araw, matulog ka ngayon kasi pagdating ng araw, gusto mong matulog, hindi ka makatulog. Hindi ka na pwedeng matulog. Kaya nga yung mga batang yan na nakikinig, matulog kayo. Kasi pag tumanda ka na, ka na makatulog. Now, for matanda, pagdating ng araw, alam mo yun, wala kasi silang ginagawa. Wala silang stimulation, so matutulog talaga. Pero, it's actually a sign niya na tulog, lalo na pag malapit na in the end, tulog na lang sila. Okay? And then, grab the moment, para tama yung ginagawa mo. And then, bawat subo mo na binibigay mo, yung pag-iintay mo, pag-iintay yung pag-iintindi mo, pagmamahal yan. Pagmamahal na tahimik, pero malalim. So, keep going. Keep going. God bless you for what you do to your mom. MJJ, pwede pong gawin kapag sinasaktan po sarili niya, ayaw po niya magpahawak o kausapin, nagsisigaw po. I think meron siyang dinaramdam. And I think baka kinakailangan pampakalma. Saan ang pinanggagalingan nun? Either masakit yan, nagmamanifest yan, malaman natin, baka may pain Kanya sinasaktan. There's something, and baka ipakwento mo what is causing that. Kung ikaw as a caregiver o pamilya, ayaw niyang sabihin sa'yo, pag malamig ang utak niya, bakit ba sinasaktan? Ano ba ang pinanggagalingan? Usually, nagmamanifest yan either may pain. If you're in constant pain, sinasaktan mo sarili mo, parang I just wanna kill yourself. Kasi nga naman, or depression. So, I think you could check. Let me go. I wanna study that, pero karamihan nagmamanifest yan. Tanungin mo sa doktor mo, or kung pwedeng bigyan ng pampakalma. Pampakalma sa, yung medical emergency yan na dapat sabihin mo sa doktor mo. Pero, kung mong lapitan din, baka mamaya masaktan ka, di ba? So, andito lang po ako.
wag mong like soy-toyin or something. Kung ayaw niya mag-say, give them the space. Ngayon, again, you need to go to the doctor to may papakalma. I-check kung ano yung pinanggagalingan mo. Tapos, yeah, tumulong ka and then, ano yan eh, yeah, again, it could be, that's already either anxiety or psychosis na. Because, alam mo na, yung brain nila is stay na maayos, ang, minsan kasi baka naman meron siyang UTI, alam mo yon, baka may infection siya na brewing. So, it's actually the doctor who could, kung gawin mo na lang, wag mo, hindi mo, okay lang naman na, wag mo lang harapin mag-isa to, humingi ka ng tulong. At the same time, dapat ligtas ka rin. Don't go near her. Kasi pag ligtas ka, ligtas din siya. So just make sure that, you maintain your space and again, your safety first before medyo lumayo ka ng konti. I know you're doing your best and that's an incredible hard moment. But kaya natin yan. Kaya natin yan. Feel free, update mo ako kung anong sabi ng doktor. Okay? Thank you, MJJ. The struggle is the changing of the diaper. Although she is able, ayaw niya yon, parang nahawakan yung body part niya. Pero eventually, nakukuha ang load ng patient ko na wala ng hassle when changing. Yes. Kasi ganito yon. Kapag, ang nangyayari kasi, nandun sa mga event ko itong, make sure na alam nung alaga mo saan mo sila hahawakan. Ang gagawin mo, kasi minsan, kunwari, malabo na mata, and then here you are, hindi mo sasabihin saan mo sila hawakan. Kasi bigla, ay basa ka, bigla mo lang hahablutin yung diapers nila. And do not call it diapers, call it pull-ups. Kasi yung diapers pang baby, they don't like that. Don't call it diapers, pull-ups. Sabihin mo, ilagay natin, sabihin mo, I'm gonna change your pull-ups. It's already wet. So, ang gawin mo, hawakan mo yung kamay niya, dalhin mo, sama kayong dalawa kung saan mo siya ipupul. Kasi nga naman, kapag kunwari ikaw nagyayank off, hindi niya nakikita, parang feeling niya, ang tawag doon, tiyatanggal mo yung panty niya. That's offensive for them. Or yung sensory overload again. So, kunin mo yung kamay niya, okay, give your hand, here, help me. Para siya rin mismo ang magbaba. Para alam niya. Ikaw kaya, ang hindi mo makita dahil malabo na yung mata mo, tapos hindi ka naman biglang dinadaklot yung panty or your dahil hindi mo alam. Pero pag sinabi mo sa kanila, o kaya gawin mo bingi minsan, so ituro mo, and then kunin mo yung kamay, and tapos sabihin mo, help me. Yon. Para hindi feeling niya na ba-violate siya. Para sa mga caregivers at para sa mga nag-aalaga ng mga diapers, hindi diapers. Don't call it diapers. Call it panties. Call it pull-ups. Kasi the diaper is for babies. From Mary Ann of Caloocan, pag may nai-imagine ng mga taong may dementia, kailangan po bang sabayan ng ini-imagine niya para maging okay lang sila? Yes. Pag na-imagine nila na, andyan yung tatay mo. Tatay mo namatay na 10 years ago. Alangan sabihin mo, hindi totoo yan. Huwag mo, sabihin mo lang, talaga po, kumusta na siya? Paano ngayon siya nadalaw? Kumusta niyo ako? Pakwento mo sa kanya. Kung ano yung sinasabi niya, kasi kapag kinontra mo, sasabihin niya, magagalit siya sa'yo kasi feeling niya, ano tingin mo sa akin si Raulo? Tingin mo, gawa-gawa ko lang to. No. Don't do that. Just say, talaga po, kumusta po siya daw? Ano nangyari? Ipakwento mo. Tell me about it. When you say, tell me about it, pagpakwento ka, that sasabihin nila sa'yo. Kasi if you always listen to what they say, they will trust you. Kasi pag lagi mo kinokontra, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Nag-iisip lang kayo, kinokontra mo. Ang mangyayari dyan, sa susunod, ayaw ka na nilang kausap. Mas gusto pa nilang kausap yung ibang tao. Kasi ikaw lagi mo kinokontra. Pero kung sasabihin mo, talaga po? Sige po, makikumusta naman ako. Nasaan siya? Nasaan ba siya? Ayun pa kwento mo. At kung ano yung nasa isip nila, umuo ka na lang. Sakyan mo na lang. Go with the flow. Go with the flow. Okay? Natutuwa ako. Yung mga caregivers, tandaan nyo, not all heroes have capes. Tayo may dala tayong tuwalya, bimpo,
at meron tayong dalang puso. As caregivers, ako ang mga kapatid ko, caregivers kami ng mami ko. At the same time, caregiving din kami. And it's really, we're very proud. Pag nakita niyo yung resume ko, nakalagay doon, Ellen Sampson, a proud caregiver. I am very proud of being a caregiver. Hindi kayang gawin ng ibang tao yung ginagawa natin. So, you have to be very proud of yourself. At kung sakasakali man laging sinasabi ko sa mga ano natin, take care of yourself. Kasi it means that, taking care of them means taking care of you too as the caregiver. Huminga kayo, breathe. At saka pag gusto mong lumabas, hanggang dun ka lang. Kung di mo kaya, magsabi ka. Magsabi ka. How I wish I could talk to you the whole day and, we will talk about caregiving and tulungan kayo lahat. But this is my only way. And I hope that sa susunod po, tuwing Biyernes, mag-usap tayo. Padala po kayo ng mga questions ninyo. And then, sasagutin po natin. Kung hindi ko masagot, ipipm po kayo. And then, paki-share po yung page. Meron akong sinabi na nag-i-illusion ako naman akong 1 million likes. Nag-i-illusion ako. Meron tayo, naka-view tayo ng mga 5 million na views. Pero minsan, syempre, we need to have more of the reach. Marami. Bawat like, bawat share ninyo, maaabot ang isang pamilya na nangangailang, isang caregiver na gusto nang gumive up. So please, pakiusap lang po, paki-share lang po lagi and comment, bisitahan nyo yung page. And sa mga, pakisabi sa congressman ninyo, kinakailangan meron silang mga programa para sa dementia kasi it's really, really prevalent in the Philippines. Because of those, the dementia is because kung meron kang diabetes and high blood pressure, to which marami tayo nun sa Pilipinas. Anyway po, I will have to cut by hope that ngayon meron po ito magiging kopya sa Facebook. Pag nakita ninyo, i-share nyo dun sa mga kaibigan nyo, mga hindi naka-attend. Pag-usapan nila, alam na nasabi ko naman si Pam, pero next week, pag-uusapan natin ano ang mga proseso kapag dinala nyo si mama sa doktor. Anong dapat nyo gawin? Ano ipe-prepare ninyo? Oo. Kasi marami yan ngayon, sinusumbong yung nanay sa harap ng doktor. Ay, yun. I'll teach you that. And I think I'll just make a recorded vlog na magamit ninyo na pag dinala nyo sa doktor si nanay, wag na wag ninyong sabihin yung kanyang mga kamalian sa harap niya. Kung hindi, talaga naman, magagalit sa inyo yun. Mamawalan pa kayo man. Nasusunod din na pupunta sa doktor. Anyway, maraming salamat. Maraming salamat. Please feel free to share, forward, and like our page. Maraming salamat po. This is Ellen Samson. I'll see you next Friday. Thank you. Salamat po. Sa lahat po ng ating subscribers at followers, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking baby, hello, say hello to everyone. This is Boba, ang akin pong baby kasi wala po akong apo. Hello, everybody na magpapadala ng likes at magpa-follow, ihahalik ko kayo kay Boba.